Sa unang tingin, parang ang Japan ang larawan ng kinabukasan. May mabibilis na bullet train, malilinis na kalsada, advanced na teknolohiya, disiplinadong mga tao at mga lungsod na parang galing sa science fiction. Para sa marami, ang Japan ay isa sa pinakamaunlad at pinakaorganisadong bansa sa buong mundo. Pero sa likod ng ganda, yaman at modernong pamumuhay nito, may isang tahimik na krisis na unti-unting lumalaki. Hindi ito lindol, hindi ito tsunami, hindi rin ito gyera. Ang kinatatakutan ngayon ng Japan ay unti-unting nauubos ang kanilang populasyon. Sa bawat taon, mas maraming namamatay kaysa ipinapanganak. Mas maraming paaralan ang nagsasara dahil wala ng sapat na kabataan. Mas maraming bahay ang naiiwang walang nakatira. Mas maraming matanda ang nabubuhay ng mag-isa. At habang lumilipas ang panahon, mas kumukunti ang kabataang papalit sa mga manggagawa, magbabayad ng buwis at magpapatuloy ng kinabukasan ng bansa. Paano nangyari ito sa isang bansang kasing yaman at kasing advanced ng Japan? At posible bang ito ang simula ng mabagal na pagbagsak ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asia? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Sa loob ng maraming dekada, kilala ang Japan bilang isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa mundo. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, mabilis itong bumangon. Mula sa pagkawasak, naging sentro ito ng industriya, electronics, sasakyan, robotics, anime at modernong teknolohiya. Ang mga kumpanyang galing sa Japan ay nakilala sa buong mundo. Ang kanilang disiplina, sipag at kalidad ng trabaho ay hinangaan ng maraming bansa. Pero habang abala ang mundo sa paghanga sa pag-unlad ng Japan, may isang problema na dahan-dahang nabubuo. Kumukonti ang mga batang ipinapanganak. Noong una, hindi ito masyadong napansin. Akala ng iba, normal lang ito sa isang modernong bansa. Kapag mas umuunlad ang isang lugar, karaniwan na ring nagkakaroon ng mas maliliit na pamilya. Pero sa Japan, naging sobra ang pagbaba ng birth rate. Taon-taon, mas kaunti ang mga sanggol na ipinapanganak habang mas dumarami naman ang matatanda. Noong 2024, bumaba sa record low ang bilang ng mga ipinanganak sa Japan. Ayon sa mga ulat, mas mataas ng sobra ang bilang ng namamatay kumpara sa mga bagong silang. Ibig sabihin, natural na lumiliit ang populasyon ng bansa taon-taon. Hindi lang ito simpleng pagbaba ng numero. Ito ay senyales na ang mismong istruktura ng lipunan ay nagbabago. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang mataas na cost of living. Sa Japan, lalo na sa malalaking lungsod tulad ng Tokyo, mahal ang renta, pagkain, edukasyon at pagpapalaki ng anak. Para sa maraming kabataan, ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi na simpleng pangarap. Para sa kanila, isa na itong malaking responsibilidad na mahirap kayanin. Marami ang gustong magpakasal pero hindi sigurado kung kaya nilang bumuhay ng pamilya. May iba naman na pinipiling unahin ng trabaho dahil natatakot silang mawala ng financial stability. Sa panahon ngayon, kahit may trabaho ka, hindi ibig sabihin ay madali ka nang makakapag-asawa o makakapag-anak. Isa pang dahilan ay ang work culture sa Japan. Matagal nang kilala ang bansa sa sobrang sipag at haba ng oras sa trabaho. May mga empleyadong halos buong araw nasa opisina, may iba naman na pagod na pag-uwi, kaya wala ng oras para sa sariling buhay, relasyon o pamilya. Kapag ganito ang sistema, mahirap isipin ang pagpapakasal at pagpapalaki ng anak. Para sa ilang kabataan, parang kailangan nilang pumili, karir ba o pamilya? At dahil sa pressure ng trabaho at taas ng gastusin, marami ang nauuwi sa pagpapaliban ng kasal at anak. Ang problema, habang tumatagal ang pagpapaliban, minsan tuluyan na itong hindi natutuloy. Malaki rin ang epekto ng pagbabago ng pananaw ng mga kabataan.
Noon, normal sa lipunan ang maagang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Pero ngayon, mas maraming kabataan ang gustong maging independent. May mga mas pinipiling mamuhay ng mag-isa, mag-focus sa career, mag-travel o umiwas sa responsibilidad ng pamilya. Hindi naman ito masama, pero kapag nangyari ito sa napakaraming tao sa loob ng maraming taon, naaapektuhan ang buong bansa. May isa pang malalim na dahilan, ang gender expectations. Sa Japan, kahit modern na ang bansa, may mga babae pa rin na nakakaramdam na kapag sila ay nagkaanak, mahihirapan silang bumalik sa trabaho o umangat sa career. May pressure na sila ang mas mag-aalaga sa bahay at mga anak. Kaya para sa iba, ang pagkakaroon ng pamilya ay maaaring mga hulugan ng pagsuko sa personal na pangharap o career growth. Dahil dito, marami ang nagdadalawang isip kung ang sistema ay hindi sapat na sumusuporta sa mga magulang, lalo na sa mga ina, mas mahirap hikayatin ng mga tao na magkaroon ng anak. Ngayon, ang epekto ng population decline ay makikita na sa iba't ibang bahagi ng Japan. Sa ilang probinsya, may mga paaralan nagsasara dahil wala ng sapat na estudyante. Isipin mo ang isang lugar na dati ay puno ng batang naglalaro, pero ngayon ay tahimik na lang. Ang dating classroom na puno ng ingay at tawanan, ngayon ay walang laman. Para itong paalala na unti-unting tumatanda ang isang komunidad. May mga bayan din sa Japan na halos puro matatanda na ang nakatira. Ang mga kabataan ay lumilipat sa malalaking lungsod para magtrabaho, kaya naiiwan ang mga matatanda sa rural areas. Kapag namatay ang matatanda o lumipat sa care facilities, ang kanilang mga bahay ay naiiwan. Kaya ngayon, milyon-milyon na ang vacant homes sa Japan na tinatawag nilang akiya. Ang mga akiya ay mga bahay na walang nakatira. Ang iba ay lumang bahay ng pamilya na walang gustong magmana. Ang iba naman ay nasa lugar na wala ng trabaho o kabataan. Habang tumatagal, nasisira ang mga ito, tinutubuan ng halaman at nagiging simbolo ng tahimik na pag-urong ng populasyon. Hindi lang bahay at paaralan ang apektado, ang ekonomiya rin. Kapag kumukunti ang mga kabataan, kumukunti rin ang workers. Kapag kulang ang workers, nahihirapan ang mga negosyo. May mga tindahan, restaurant, farm at factory na hirap maghanap ng empleyado. Sa ibang lugar, kahit may demand, hindi sila makapag-operate ng maayos dahil kulang ang tao. Kasabay nito, dumadami naman ang matatandang kailangang alagaan. Kailangan nila ng healthcare, pension at support services. Pero ang perang ginagamit para dito ay nanggagaling sa buwis ng working population. Kung kumukunti ang nagtatrabaho at dumadami ang retirees, lumalaki ang pressure sa government. Parang isang timbangan. Sa isang side, dumarami ang nangangailangan ng suporta. Sa kabilang side, kumukonti ang nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng trabaho at buwis. Kapag hindi ito nabalanse, mahihirapan ang buong sistema. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang krisis ng Japan. Hindi ito simpleng issue ng konti ang bata. Ang ibig sabihin nito ay posibleng maapektuhan ang ekonomiya, healthcare system, military strength, rural communities at kinabukasan ng buong bansa. Sinusubukan naman ng gobyerno ng Japan na solusyonan ito. May mga programa para sa child allowance, child care support, parental leave at iba pang tulong para sa pamilya. May mga hakbang din para hikayatin ang mga tao na magpakasal at magkaroon ng anak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sapat ang epekto. Bakit? Dahil ang problema ay hindi lang pera. Kahit bigyan ng suporta ang mga magulang, kung nananatiling mahal ang buhay, mahirap ang trabaho at kulang ang oras para sa pamilya, mahihirapan pa ring magbago ang desisyon ng mga tao. May mga nagsasabi na kailangan ng Japan ng mas maraming immigrants para punan ng kakulangan sa workers. Pero sensitibo rin ito sa Japan dahil kilalang bansa sa pagiging culturally homogeneous. Hindi daron kadaling baguhin ang immigration system at tanggapin ng malaking bilang ng foreign workers.
Bagamat may mga foreign workers na sa Japan, hindi pa rin ito sapat para tuluyang mapalitan ang nawawalang populasyon. Kaya ngayon, nasa isang mahirap na sitwasyon ang Japan. Kailangan nilang humanap ng paraan para suportahan ang mga pamilya, baguhin ang work culture, tulungan ang kababaihan sa workplace, alagaan ang matatanda, at panatilihing buhay ang mga rural communities. Lahat na nito ay kailangang gawin habang patuloy na bumababa ang populasyon. Ang mas nakakatakot dito, hindi lang Japan ang may ganitong problema. May mga bansa rin tulad ng South Korea, China, Taiwan, Singapore at maging ilang bansa sa Europe na nakakaranas ng mababang birth rate. Kaya ang nangyayari sa Japan ay maaaring maging babala sa buong mundo. Ipinapakita ng Japan na kahit gaano kayaman ang isang bansa, kahit gaano ka-advanced ang teknolohiya, kahit gaano kalinis ang lungsod at kabilis ang tren, kung kumukunti ang mga taong bubuhay sa susunod na henerasyon, haharap pa rin ito ng malaking panganib. Dahil sa dulo, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lang nasusukat sa pera, gusali, teknolohiya o armas. Nasusukat din ito sa mga taong bumubuo rito, sa mga batang papasok sa paaralan, sa mga manggagawang magpapatakbo ng ekonomiya, sa mga pamilyang magpapatuloy ng kultura, at sa bagong henerasyong magdadala ng bansa sa hinaharap. Kaya habang ang Japan ay patuloy na hinahangaan ng mundo, may isang tanong na hindi pa rin masagot ng buo. Kaya pa ba nitong pigilan ang tahimik na pagkawala ng sariling populasyon? O darating ang panahon na ang bansang minsan nakita bilang larawan ng kinabukasan ay magiging paalala kung anong mangyayari kapag ang isang lipunan ay umunlad ng sobra pero nakalimutan siguraduhin na may susunod pang henerasyon na magpapatuloy nito? Ang pagbagsak ng Japan, kung mangyayari man, ay hindi biglang darating sa isang araw. Hindi ito parang pagsabog, lindol o gyera. Mas posible itong mangyaring tahimik. Isang saradong paaralan, isang bakanting bahay, isang matandang mag-isa, isang bayan na nawalan ng kabataan, isang bansang unti-unting kumokonti ang tao. At minsan, ang pinakatahimik na krisis ang may pinakamalalim na epekto.